Hi guys, welcome. Collective reading tayo ngayon. So, tingnan natin kung kanino tong mapipick up nating energy. Tingnan natin nangyari sa past. Then, tutuklasin natin yung present. Okay? Kung kaninong energy to. Be open-minded po, hindi po halos lahat makaresonate. Thank you nga po pala sa mga nagsusubscribe, sa mga bumabalik. Maraming pong salamat. Kaninong energy to? Meron akong nakikita ditong tao na sa nakaraan, no? Nakikitaan ko lang dito na nakaranas to ng natrap sa sitwasyon dahil sa mga nilihim sa kanya dito. Yung iba sa inyo, nakikitaan ko dito na mahabang panahon kang may paglilihim na ginawa sa iyo yung kapareha mo dito. Meron ditong lihim na nakatago na kung saan hindi naging malinaw para sa yung lahat. Yung iba sa inyo, nakikitaan ko dito, ikinalungkot mo to. Pwedeng lihim ng pagluloko or pwede rin meron tong nilihim na dinaya ka sa pera. So, maraming dahilan yung paglilihim ng tao na to sa'yo. So, lumalabas din dito, no, meron akong nakikitang Scorpio. Nakikita ko dito na trap ka din dito sa tao na to. Ito rin nakikita ko, meron ditong Gemini, Aquarius, and Libra. Marami itong nilihim sa'yo na kung saan mahabang panahon kang natrap dito. Very toxic. Ito lang nakikita ko, no. So, sa nakaraan, very toxic tong kadiling mo. Pwede rin sabihin na drain ka dito. Meron tong mga bisyo. Meron tong kahiligan. Meron tong addiction, obsession. So, lumalabas din dito, yung iba sa inyo, independent ka. Or pwede rin sabihin, sa inyong dalawa ng tao na to, ikaw yung merong maganda yung kita. Kaya lang, meron lang ditong tao sa paligid nito na kung saan humihila sa kanya dito para matrap sa sitwasyon. Yung iba sa inyo, meron kang kadiling dito na Capricorn. Meron din ako nakikitang Taurus. So, lumalabas dito, no, yung iba sa inyo, bago ka makilala ng tao na to, stable ka. Stable yung pakaramdam mo, stable yung sitwasyon mo, confident ka, okay ka. Kaya lang meron tong mga nilihim sa'yo. Wala kang idea dito. Ito lang nakikita ko, no, may paglilihim na ginawa sa'yo tong tao na to. Na kung sana, no, dumating din sa point na lagi kang galit, lagi kang inis. Kasi radar mo na merong tinatago sa'yo, kaya lang mahabang panahon kang natrap dito. Okay? So, meron ako nakikitang Capricorn, Taurus, Gemini, Aquarius, and Libra. Meron din ako nakikitang addiction. Okay? Yung iba sa inyo, meron kang tao na merong addiction. Merong mga hilig na nagpapa-stuck sa kanya sa sitwasyon. So, nakikita ko dito, medyo toxic or pwede rin toxic tong tao na to. Nagmamanipula. Very controlling. So, tingnan natin yung present mo. Nakikita ko dito yung iba sa inyo, naka-recover ka na dito. Sa toxic na connection. Kumbaga, nalampasan mo to, yung iba sa inyo, nirelease mo to, nag-healing ka dito, nilubayan mo na to, ganun. Ganun yung energy mo. Kaya lang dito, no, bago mo to malubayan, nakuha ka na nito ng maraming pera o nahuthutan ka na nito. Kung ikaw yung dito, yung bigay ng bigay, kasi nakikita ko dito stable kayo pagdating sa kaperahan, magandang hanap buhay mo, magandang trabaho mo. Kaya lang, di sa hindi inaasahan, meron kang na-encounter or meron kang nakadiling na tao dito na very toxic, manggagamit, ganyan. Pero ganun pa man, nakikita ko dito na naka-recover ka na dito, kaya lang, dito, medyo short ka na sa budget, okay? So, lumalabas din dito, no,
Yung iba sa inyo, medyo nagre-rebelde ka, okay? So, sinasabihan ko dito, kung ano man tong naranasan mong toxicity dito sa tao na to, huwag mong isacrifice yung sarili mo. Huwag mong hayaan na ma-stuck ka, huwag mong hayaan na magrebelde ka. Bagkus, kailangan mo mag-grow or mag-mature dito. Kung ayaw ka ng tao na to, or kasi nakikita ko, inalisan mo to, kaya lang may pagre-rebelde ka, okay? So, sinasabihan ko dito, huwag mong pahirapan yung sarili mo. Kasi dito sa past, stable ka eh. Kaya lang dito sa present, pwedeng nangingibabaw sa yung galit, sama ng loob. Kaya dito, no, parang may rebelde na nangyayari. Or may rebelde sa puso mo. Kumbaga, andun yung galit mo, andun yung sama ng loob mo. Kumbaga, ito rin nakikita ko, no. So, nafe-feel ko din dito, yung galit mo, yun yung isinisiksik mo sa sarili mo para makarecover ka din dito. Kaya lang, masyado yung emotion mo dito ay puno ng galit, sama ng loob, ganun, hinanakit. Minumungkahi lang dito, no, na kahit nakakalaya ka dito, no, pero yung pag ang puso mo'y galit na galit, parang wala ka rin kalayaan dyan. So, mas mainam yung pinakawalan mo siya, pero yung galit sa puso mo, pinakawalan mo na rin para nang sa ganun, ano, hindi mo na talaga mahatak yung energy ng tao na to. Kasi, kahit makita mo yan, wala lang eh, dead man na lang eh. Ganon. So, ngayon dito, lumalabas dito na nagre-rebelde ka. Galit ka sa tao na to. Yung ba tipong hindi mo siya mapapatawad, ganyan. Meron ako nakikitang Aries. Meron din ako nakikitang Sagittarius, Virgo, Capricorn, Gemini, Aquarius, and Libra. Yung iba sa inyo, kaya nagagalit ka, no? Pwedeng meron tong malaking pera na kinuha sa'yo. Wala kang idea, wala kang alam. Pwedeng nakuha nito lahat ng mga naipundar mo. Nahututan ka nito ng bongga. Kaya sobra yung galit mo dito eh. Kaya lang dito, no, naka-recover ka na pagdating sa laban, no. Wala ka ng pagmamahal dito, kundi galit na lang yung natitira dahil meron tong mga nakuha sa yung pera or meron tong mga lihim at pwedeng ito yung lihim niya, no. Meron siyang kinuha sa yung mahahalaga na gamit, mga napundar mo, okay? Pwedeng naipagbili ng tao na to yung mga naipon mong property or pwede rin kung meron kang mga alahas, ganyan, ano. So, nakikita ko dito, meron ditong nabangkrap yung iba dahil dito sa tao na to. So, lumalabas dito, no, napirahan siya dito. Kumbaga, nagiging sarado yung isip niya dito pagdating dito sa tao niya kasi ang laki na nang wala sa kanya. Hindi talaga maiwasan yun, ano. Kahit naman sino magagalit talaga kapag talaga sinaid ka. So, nakikita ko dito sa near future, no, sinasabihan ka dito na huwag ka mawala ng pag-asa. Yung iba sa inyo, imbis na yung bang tipo na magsumikap, ano, or hanapan yung matuwid or mas malinaw na landas, ano. Meron ako nakikita nagre-rebelde, lalo siyang nagpapabaya sa kanyang sarili, nagliliwaliw. Kumbaga, nakikita ko dito na imbis na magi siyang yung tipo mag-matured or lawakan yung pangunawa, no, mas ginagawa niya ditong uminom ng alak, magpakalasing para makalimot sa nangyayari, ganon. So, sinasabihan ka dito, sa umpisa, mawawala yung problema mo kasi lasing ka or dahil sa epekto ng alak, no, pero pag gising mo, andun pa rin yung problema. Kaya mainam, sinasabihan ka dito, hanapin mo yung light mo, hanapin mo yung kaliwanagan mo. Huwag mong hayaan na magsakripisyo ka dahil sa mga nawala sa'yo dito. Bagkus, tinutulungan ka dito na hanapin mo yung sarili mo, okay? Kasi dito, no, before stable ka eh. Ibalik mo yung dating ikaw, ibalik mo kung gaano ka ka-stable, kung gaano ka ka-confident, kung gaano ka katalino or sa pagpaplano mo. Kasi dito, lumalabas dito, nawala ang lahat ng yon dahil nabalutan ng galit yung puso mo. Dahil sa mga nangyari sa'yo, okay? So, sinasabihan ka dito, no, meron pang panibagong pag-asa dito, meron pang malaking pagbabago na mangyayari sa'yo. Tinuturuan ka lang dito na huwag mong hayaan na matangay ka sa mga pagkakamaling nagawa ng taong ito sa'yo. Bagkus, meron pang panibagong pag-asa na naghihintay sa'yo
kung hahanapin mo lang muli yung sarili mo. Okay? So, nakikitaan ko dito, meron dito nagpapabaya sa kanyang trabaho. Kumaga, kung meron siyang business dito, napapabayaan niya, wala siyang gana, wala siyang sigla. Meron ako nakikita dito ang namimiss opportunity. Namimiss niya yung opportunity na dumarating sa kanya dahil itong tao na ito, marabang, marabang nag-ano siya, yung sinasabotahin niya lahat, ganyan. Kinakalimutan, yung nawawalan siya ng pangarap, pag-asa, dahil sa mga nangyari sa kanya, hindi niya makita yung liwanag niya, okay? Lalo niyang idinidiin yung sarili niya sa pagkalugmok. So, tinuturuan tong tao na ito na tanggalan yun. Kasi, meron pang malaking pag-asa naghihintay sa kanya dahil siya yung susi para makaahon siyang muli dito. Kaya lang dito, dahil sa mga nangyari sa kanyang galit, emotion, dahil meron na wala sa kanyang malaking pera, nagre-rebelde rin siya dito para bang tinatamad na siya. Okay? Tinatamad na siya. Pwedeng tinatamad na siyang mabuhay or tinatamad na siyang yung nawawalan na siya ng pag-asa. So, sinasabihan ka dito, no, kung ikaw man ito, huwag kang mawawalan ng pag-asa. Yan ay kasama sa pagsubok ng buhay. Maraming mga nakakaranas ng mga mahirap na pagsubok, pero kinakaya at nalalampasan niyon. Tinuturuan ka lang din dito na kumapit ka sa, kung may kapala, no, magdasal, manalangin, na yung galit na nararanasan mo ay pakawalan. Kasi pag tayo ay galit, madali tayong matukso. Okay? Kasi, mga madudumi yung naiisip natin eh. Pero kapag tayo ay kahit tayo inaapi or naagrabyado, pero nagkakaroon ka pa rin ng malawak na pangunawa sa sitwasyon mo, nagiging kang mapagkumbaba, itataas ka. Doon mo makikita yung light, doon biglang magkakaroon ng milagro yung buhay mo. Kasi pinakawalan mo yung sarili mo sa galit. Pero pag galit na galit ka, dyan ka pwedeng pasukan ng mga masasamang kaisipan, okay? Para nang sa ganun, madagdagan pa yung galit mo, okay? So, sinasabihan ka dito, pakawalan yung galit, i-release yung mga dapat i-release, at hanapin mo yung sarili mo, yung dating ikaw, okay? Ito lang yung mensaya, no? So, tingnan natin dito kung bakit ka nagagalit. Give me the message. Ano yung dahilan, ano? Tingnan natin kung lalabas sa card na to. Ano yung mga dahilan kung bakit sobrang galit na galit ka? Excuse me. Meron kasi ditong devil energy. May nanunukso. Meron ditong karma, no? Consequence, cause and effect, and depths. So, sinasabihan ka dito, no? Huwag mong hayaan na lamunin ka ng galit. Kasi bawat gawa ng isang tao ay may kaakibat yung karma. Depende sa gawa, good or bad. So, hayaan mo si universe yung gumanti sa'yo, huwag ikaw. Hayaan mong ikaw, yung unahin mo yung sarili mong paglago. Huwag mong pabayaan yung sarili mo dito sa The Hermit Reverse, ano. Kasi nakikitaan ko dito yung iba sa inyo, mas pinipili magliwaliw, or sabihin natin na mag-inom, magwalwal, mga ganun, no. Doon siya umaano para makalimot siya sa mga experience niya, sa masasakit niyang nararanasan. Doon siya nababaon. So, tinuturuan ka dito na hanapin mong muli yung sarili mo kasi nasa Empress energy ka before eh. Kaya lang dito, narito ka sa Emperor Reverse, okay? So, sinasabihan ka dito, no, lahat ng mga gawa natin ay may consequence yan. Tayo ang magpapasaya sa buhay natin. Hindi natin pwedeng idepende ang kaligayahan natin sa iba dahil tayo mismo ang magpapaligaya sa ating sarili. So, dito, kung hahayaan mo yung sarili mo na malugmok o pabayaan yung sarili mo, parang pinarurusahan mo lang yung sarili mo, okay? Samantalang yung tao na nakapanakit sa'yo, nakikita ka na to na nagdudusa. Talo ka dun. Kaya sinasabihan ka dito, no, na hayaan mo yung karma ang kumilos. Huwag mong hayaan na lamunin ka ng galit sa nakaraan mo. Okay? Give me the message.
So, realization, diyan pumapasok yung realization. Yan, pasensya na, nautal ako, no? Kumbaga, binibigyan ka dito ng kaisipan, talino, na pag nilay-nilayin mo yung mga nangyayari, kung tama pa ba yung ginagawa ko, okay, tama pa ba to, ganyan, ano. So, ito na yung time para magnilay-nilay ka. Ipinapaisip sa'yo dito na merong malaking pagbabago na mangyayari. Kumbaga, binibigyan ka dito ng pangunawa, ginigising ka sa sitwasyon, kasi hindi ka nito, kumbaga, hindi ka hinahayaan ni God na malugmo ka. Kumbaga, may hustisya dito. Kaya sinasabihan ka lang dito na hanapin mo yung puso mo. Hanapin mo sa puso mo yung pagpapatawad. At hayaan mo si God yung gumanti sa'yo. Okay? Hayaan mo tong si universe yung gumawa ng karma sa taong nanandaya or nanloko sa'yo. Okay? So, one day, someday, somewhere, another time, pwede rin dito, sa someday, one day, another time, may balik mo muli yung puso mo. Okay? May balik mo muli yung liwanag sa puso mo. Kasi dito, medyo nasa dark ka pa eh. Kumbaga, pinapaunawa sa'yo na hanapin mo yung pangunawa sa mga sitwasyon na nangyayari sa'yo. Give me the message. Bluff. Pretending mass exaggeration, So, meron ako nakikita nagpipretend or pwede rin sabihin na merong maskara or merong hindi dito nagpapakatotoo. So, merong involved na twin flame, So, ito yun, kung itong tao na to ay napagloko ka or dinaya ka, pwedeng involved to sa twin flame mo or pwede rin karmic relationship mo tong tao na to. Pero ganun pa man, nakikitaan ko dito, lumabas yung reflection. So, ibig sabihin, reflection, kung ano yung ginawa sa'yo, magre-reflect din dun to, pasensya na, magre-reflect din ito dun sa taong nanakit sa'yo. Kung halimbawa, ngayon nawalan ka, darating ang time na itong tao na ito, mas matindi pa yung mararanasan niya kaysa sa'yo. Okay? So, tinuturuan ka dito, lawakan mo yung pangunawa sa sitwasyon, palayain mo yung sarili mo sa galit, at hayaan mo si God yung kumilos sa'yo. So, fantasy, meron dito nagpapantasya, nagpapantasize. So, lumalabas din dito. Kaya na-delay yung pagbabago kasi ikaw mismo yung pumipigil sa pagbabago. Kumbaga, hinahayaan mo na may stuck ka sa emotion na to. Kasi nakikita ko dito, mahabang panahon ka ng masama ang loob, mahabang panahon ka ng nagagalit, o mahabang panahon ka na talaga na sobra ka ng yung tipo na nagtitimpi, So, lumalabas dito na kailangan mo na tong pakawalan, kailangan na sa pagbabago, huwag mong hayaan na madistract ka ng tao nito kasi wala na to sa buhay mo. So, tinuturuan ka dito na hanapin mo tong si Empress. Okay? Ibalik mo yung dati mong ganitong energy, the Empress energy. So, nakikita ko dito, attraction spark. Pwedeng meron ditong panibagong darating sa buhay mo. Meron ditong attraction na parating sa'yo. Meron ditong spark or meron ditong chemistry na darating sa buhay mo. Kaya may naman, huwag mong hayaan na ma-delay ito. Okay? Kaya hindi makapasok yung panibagong energy kasi na-stuck ka sa task, na-stuck ka sa galit, sa emosyon, sa matinding ganyan. So, tinuturuan ka dito na pakawalan to. Ayan, ituloy na nakikita ko. Ayan, thank you for watching. Love and peace.